Network Entertainment. Spit Manila. Hello everyone and welcome to another episode of Tawalets with Spit. Today, I am here. Hello, I am Arian and kasama ko sina. Papu. Ariel. Chester. Ding dong. Yes, and today is a strange episode. Ayan, naririnig nyo ba yan? Ooh, because we are going to talk. Mas madilim ngayon. Meron tayong Subjid. production design. Yes. Ngayon kasi, pag-uusapan namin ang supernatural. Ooh. So first, I'd like to ask everybody here, what is your definition of supernatural? Mumu. Mumu. Oo. Mga bagay na hindi natin na-explain base sa kung ano yung pinag-aralan natin sa school. Mga bagay na hindi natin naiintindihan. Tulad ng buwis. Supernatural. Supernatural pala yun. Yun siya for me. Okay. How about for everyone else? Ako nung pinag-iisipan ko kung ano tong episode na to, iniisip ko, kasama ba dun si Tooth Fairy tsaka si Santa Claus? Ganyan. Actually, Halimbawa, okay. as supernatural. Dagdag sa mga duwende at na ang duwende tikbalang. Pero ang naisip ko, dahil naisip ko yung duwende, ay yung tawas. Hindi yung tawas na nilalagay sa From last week. from last week's episode. But yung tawas na yung nagtutulo ng kandila sa tubig. Tapos may formation Oo, na parang, makikita. mama mo to Oo, parang ito yung dahilan kaya ka may sakit. Ganun. So, yes. yung Albularyo. Oo, yan. So, dahil tanong din ang sagot ko, kasama ba yun doon? Yan. You know what? Yan. Feeling ko oo. Kasi that's also not explainable by science. Kasi kaya nga katulad dito, Tooth Fairy. Si Tooth Fairy. So, tooth Totoo ba ito? Yan. Verum est. How about for you? Ganon din. Mostly pag multo, mga laman lupa. Yan. Yun para sa akin ang supernatural. Mga topic pag Halloween, yan. Yan. Pero kahit nga hindi Halloween, yun ang Kahit topic yan, natin ngayon. masarap ang Oo. takutan. Halloween Yes. special. Sa February. Yun. Oh, Ding Dong is actually from CDO. Yes. And I know that the provinces are more believing in the supernatural and superstition. Yes. So, kamusta yung belief mo? How did you grow up with that? Well, kasi kasama, yun, part nga siya ng norm. So like, nung nabuntis yung ate ko, may tik-tik. And sabi niya, narinig niya. So, naglalagay kami ng silver bullet sa mga bintana para hindi lumapit. Kasi And of course, ang tik-tik ay yung parang vampiric. parang ganun Vampiric. na kung nangangain ng bata. Kasi may mahaba siyang dila. Yan ano, tama. May Yun mahaba ba yung siyang sound dila. na pag Yung soft? sound niya is tik 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 tik. Pag the louder it is, the farther. Parang ganun. Pag mahina, mas may malapit siya. Tapos, kasi may mga ano na, ay, itong kapitbahay na to. May mga ganun eh. Yan, kapitbahay na to. Pamilya ng Pamilya ng mga May ganon. mga accusations So, na ito mga yan. accusations in the neighborhood. So, kilala mo yung mga tita kami na, ay, ano yan sa pamilya ng mga wakwak. Ano? Ay, ano yung wakwak? Ano naman yung wakwak. wakwak? Yun, parang general term for mga Aswang? Aswang is wakwak in Bisaya. So, yun. At dahil ba yung sa tunog ng pakpak nila? Siguro, hindi ko. Hindi curious talaga ako. Hindi ko talaga alam Hindi ko talaga alam. Wawak-wakin kanila. Wawakwakin kanila. Oo. So, maraming ganun sa Green Hills. Sa wakwak. So, wak. Whack pala Whack, yan. whack. Whack. Whack, whack. Si Shirley ni whack. Iba yung tunog na yun eh. Kaya, kasi it's the tunog of the golf. And the, Diba? It's a Oo tunog nga, of the no? golf. Whack. Kasi winawak kasi nila whack yung yan. Oo nga. and on the green. Oh, so yung pala. But the tunog of the wak-wak is the whack, whack, whack. of the creature's wings. Tapos nung sinabi mo si Tooth Fairy, kasi napaka-western ng Tooth Fairy. Oo, Yes. tsaka Right. naman. Yun, wala naman kasi yun sa kulturang Pilipino. natin. Yun. Oo, pero kasama ba yung
Pero merong ba? So, kasama sa supernatural. So, yung good nun, yung mga diwata, mga engkanto, meron din namang ganun. Oo, na mabait. Diba na, So yun lahat ay supernatural. natural. Kasi hindi lang siya parang salbahe lahat. Meron din yatang, Meron ganun. Yeah. meron din namang ikabubuti mo niya supernatural. Oo. In fact, sa bahay ko dati, merong mga supernatural spirits na mababait, pero apparently, pilyo. So, they would play with you, pero hindi naman sila masamang tao. They would actually protect you. Kinukuha lang mga gamit mo, tapos ibabalik mamaya. mga ganun. Baka naman talagang nawawala. Baka naman nakalimutan mo lang. Or Charot. yun nga, yun yung justification ng Oo. parents ko. Ay, may duwende. Oo, pag nawala. Pinaglalaroan ng duwende. Oo, yung bang nawawala yung isang pares ng medyas. Yung mga ganun. Ay, salbahe talaga si ano. Pero minsan kasi din naman, no, alam mo, hinanap mo na, tapos biglang, uy, nandito lang siya. Oo, yung Pero- parang pero tagal-tagal tinignan ko mo na nang siya kanina hinahanap dun eh, ba't wala siya? Oo. Di ba, may ganun. Parang how could you have missed it? Oo. Does everybody believe yes? 100%? Yes. I believe. Believe. That in the Yeah. existence of. Ako as a person Ay, expected to Yes. be scientific, pinapayagan ko yung sarili kong maniwala. Especially na nagkaroon ako ng mga friends na mas parang may experiences with it. Ako wala naman personally. Or maybe mamaya pag-usapan natin pag nandun na tayo sa ano. Pero parang pinapayagan ko yung sarili kong maniwala. And I think mas nagkakaroon ako ng onting peace of mind just believing it kaysa trying to rationalize it or explain it through science. Na parang, hindi na, maniwala ka na lang na merong multo. And I do think that people should at least be open to the idea na meron talaga. Because I feel that it might be a little arrogant not to believe in Tayo lang yung creatures of this world. Parang, diba? I was mas yeah. ganun nga yung aking ngayon. Now that we are talking about it, yun din yung parang ang naman. Ang yabang ko Ang yabang ko naman. naman kung ginawa lang yung earth for me. Oh. For our kind. Parang Correct. it's that kind of mentality, I guess. Yun din yung kaya ka magiging bigot, kaya ka magiging, di ba? Kasi parang ang feeling mo nasa top ka ng chair ng creation. Yung Pero tayo lang daw ang may soul. Yung mga animals walang soul. Oo. But I guess, mukha mo. diba? Pero I guess kapag nakita mo nga ganun, you share reality even with, yeah. And what I find fascinating is, actually yesterday, pinag-usapan ko lang to with David. There are certain supernatural creatures na may salita for that creature in many different countries and cultures. So how can we think na wala siya when there are so many people that have explained it and put a label to it? For example, Sirena, diba? I would say supernatural yon, but all countries with a shore and with bodies of water, may salita. May version of a Oo, mermaid. may version of a mermaid. So, Parang hindi man pwedeng collective guni-guni lang yon Correct. across countries. exactly. Yung mga Encanto, may version ng, di ba, may... May Disney Yung movie nga. Disney. Alam niyo ba, di ba tayo may manananggal? Yes. Alam niyo ba sa Indonesia, sana tama ako, ang alam Tama. ko Indonesia penanggalan ang tawag. Ulo yung Natatanggal. At hindi dito sa waist. Tapos dala-dala niya yung kanyang spine and inner organs. Mas terrifying. Lumilipad din? Nakakalipad. Oh. May mga ganong versions ng na yon, ng narrative ng na yon. Walang pakpak. Wala. So, ulo lang. Tapos may mahaba din siyang dila. Oo, Kung di may ako mahaba din nagkakamali. siyang Parang Kasi si katulad Tik-Tik, ng parang gano'n siya, mahabang dila. dila, no? no? Yes. At yun nga, yung aswang in the sense na kumakain ng kumakain. Pag vampire, ang ibig sabihin nun, di ba? Or aswang. Aswang ay shapeshifter. Ang aswang. Ito, pagkagalitan ako ng co-teacher ko na expert dito sa mga bagay. Kumakain. Ang aswang ay So shapeshifter. could be anything. Yung sinasabi nila kumakain ng makukulit na bata. So, hindi yun yung aswang. Hindi yun yung aswang na kumakain. Basta, okay. Generally. Sige, kaulihin ka ng aswang. Mga ganyan. Oh my gosh. May co-teacher kasi ako na yun ang niya, studies niya, ang cultural studies. Isa sa mga, niya, hindi mapagalitan. Baka kumament siya ng kung paano tayo sabihin. Ayan. And anyway. alam ko, Monica, di ba, is very into the lore. Yung mga... Local. Yes, yung Local lore, oo. And I actually think
at least, well, from what I've seen in the media, yung lore natin ng supernatural ay mas nakakatakot kesa sa Western white lady. Oo. You know, mga batang multo, stuff like that. I don't know. I feel like Boogeyman. Boogeyman. Yung white lady yata yung Yeah. urban modern multo na yun. What do you So, mean by that? Pilipinas lang din yata ang White lady. white lady. Pero, di ba, isang uri siya ng ghost or ng spirit na hindi matahimik. Ang meron sa kanila ay white women. So, mga Karen. Parang Ganun. si Valete Drive ba yun? Parang Oo, urban no. legend lang siya. Pero hindi ba yun galing sa sine? Hindi, Babae parang sa Balete bago, Drive? Parang matagal na siya bago ginawa yung sine. Okay. may ganun ng narrative. Si Nida Blanca, tama ba? Hindi. Hindi. Babae sa Balete Drive. Hindi. Hindi. Babae sa Balete Drive. Hindi si Siya ay Nida babae Blanca. sa Annapolis. Doon siya. Parang hindi ko mapanood yun. Kasi yung ano pa lang Magandang Gabi Bayan Halloween version. Ay, sus, Natatakot the best na ako yun. dun. Dami kong napanood doon. Correct. Sa isang bayan sa blank, blank, blank. Ah! Wala lang. Nakakatakot siya. Pero mano nga siya, no? Yung mga Pinoy, mahilig tayo sa mga ganun. Like yung mga healer na yung... Yes. Dati kung yan, sa mga magandang gabi, lalabas lahat yung mga ganun. Tapos yung, dati may eye to eye. Oh my God. Lagi may nafe-feature. May Halloween? Nafe-feature na lang yung mga healer. Correct. Gagano-gano, tapos lalabas yung bituka. Yung ginagawa. Oo. May string. May string na lalabas sa chan, sa busod mo. Oo nga, noon sa eye to eye. Sa ano yan? Ayun. Sa Diplomat Hotel sa Baguio. Parang may isang time na kaming mga barkada, nagpunta kami sa Diplomat Hotel na abandoned na siya. Hindi na siya ginagamit. Pero bribe namin yung guard para papasukin kami ng gabing-gabi na. Tapos tinur niya kami. Ang sabi niya, di ba yung Diplomat Hotel, parang na-abandon siya dahil sa earthquake. Pero nagkaroon ng time na merong isang faith healer na parang dun siya nagpa-practice. Parang dun niya dinadala yung mga tao niya para ganun. Gawin yon yung hihila ng string sa ano. Parang ang kwento ng guard ay merong mga namatay. At sila yung ibang nagmumulto dun. So ano na siya, post-earthquake. Pero meron pang additional death doon. And at the same time, parang meron ding mga merong isang parang nag-wander into Diplomat Hotel na magjowa sila, tapos umakyat sila, tapos pinatay nung jowa yung isang jowa, tapos isa rin yun dun sa nagmumulto doon. But anyway, yun May lang. mga ganung- May mga Yun lang. ganun. Yun lang. Yun lang yung kwento ko. Ganung Naalala ko narrative. lang dun sa Yung Diplomat Spirit Hotel healer. dati din siyang parang camp nung during the war. Hospital siya ng mga... Wow. So, marami talagang namatay. Oo. Oh my God. So pre-earthquake pa, marami nang Meron na. ganap. Doon meron din sa Baguio yung Spirits Disco. Alam niyo ba yun? Ako Ano Yung yun? diskuhan Tell that doon story. dati na Spirits. Hindi. But that sounds scary. Marami daw multo. Narinig ko na yung spirits Diba? disco, pero nga, hindi from a daw certain lahat ng era. makita mong ano doon. Sumasaya. Parang hindi mo alam. Hindi lahat ng Which kasama one mo. is which? Paano ko sa speech show may ganun, no? Parang di lahat ng katabi mong audience. Oh May my parang God. meron kang tatanungin. Di ba may ganun sinihan yung ano? Sa Star Mall. Star Mall? Star Mall sa Oh my Alabang. God, yun. talaga? Pasok mo Oo. daw, And parang it's burned down punong-puno. now. Wala Oo, na siya nasunog ngayon. na siya. Puno pagpasok mo pero First, hindi Oo, talaga so sila. nakatayo ka sa likod, tapos bilang wala pala nakaupo. First time ko narinig tong kwento na to about Star Mall. Meron palang gano'n na kwento sa Star Mall. Kasi yung chismis is, may mga bodies in that area before they built the mall. Chismis. So, may nagkwento, urban legend, may nanood daw ng movie, tas late siya pumasok, so madilim na. Last full show. Tapos, last full show. Pero ang daming nagre-react, may tumatawa, tapos, may nag-iingay. Tapos, nung nag-lights on, walang tao. Isa lang siyang nanonood. Oh my God. Sa mga nakikinig dyan mag-isa. Oo nga. Kapag tumantawa, na-check mo na ba yung likod mo? Urban legend. Baka meron iba Apparently, dyan. hindi ko lang sure kung if Balete or Concha Cruz, Balete ata, hindi siya totoo talaga. Ginawa lang siya. Di ba dati sobrang nakakatakot yung Balete Drive? Bago siya naging well-developed, leading to Robinson's Magnolia. Oo. Tama. Parang inamin na gawa-gawa lang yung kwento for a news article. Di ba? Parang inanon.
O kasi madilim nga kasi Madilim yung yun. area. Pero Maraming residential balete. area kasi siya. Oo, yes, So, yes. oo. At saka maraming lumang bahay. kasi. Malalaki yung Correct. cut ng Na may lupa malalaki doon. nga rin kasing puno ng balete lining the area. So, kwento-kwento lang siya. Oh. Apparently. So, lahat ng... Nag-start siya parang laurban legend. lahat ng Because of the balete tree. Yun yung alam ko eh. Parang ang Marami daming kasing mga, puno ng maraming balete. puno at saka the balete tree is supposed to have the spiritual. Oo, may energy. May energy siya. But di ba ang balete is not a tree? Oh, it's not. Invasive It's the siya. vine. So, parang, any tree na Can be. tubuan ng balete, vine. So, kaya siya gumaganyan. oo. Ah. Very actually. Invasive. Ano yun? Siya as a halaman, parang kakaiba kasi nga, ganun siya eh. Sasapaw, Parasitic siya. sasapaw siya dun sa existing na puno. Oh, I see. Interesting. Kayo Yeah. ba ever nagpahilot or nagpa-healer na? Oh, Well, ikaw, syempre. yung sa amin nga, yung sinasabi ko yung nagpapatawas, yung lalo na nung bata kami, na parang may pag nilagnat na out of the blue or when I say out of the blue, yung masigla kami ngayon, naglalaro kami ngayon, tapos kinagabihan may lagnat, tapos mataas yung fever, tapos mga 3 days na hindi pa gumagaling. So, bukod sa padadala na din eventually sa pediatrician, dadalhin din yung kung minsan hindi nakakasama yung may sakit, na lang, isusulat na lang ang pangalan sa papel. Remote lang. Oo, tapos ibibigay dun sa mantatawas. Na yung magtatawas, yung kandila niya na, yung esperma, yung espermang puti na, may ritual din yun, parang pinabasbasan during Easter Sa Quiapo Sunday or or sa Good Good Friday, Friday, mga mga ganon. So yung, hindi siya kahit na anong sperma candle lang. So may basbas yun, yung sperma candle na yun. Yun yung ituturo nga sa tubig na nasa palanggana. Kung sino. And supposedly Kung ano yun. may formation ng melted wax nung kandila na ituturo nung formation na yon kung sino yon. Tapos minsan yon sasabihin, may na-duwende siya. Tapos mabubuo na yung narrative na, kasi naglaro sila sa likod bahay kahapon ng mga na parang, na hindi nagtabi-tabi po. Oo, yung hindi nagtabi-tabi po. Ayun kasi pumasok sa looban. Parang, at naalala ko yun kasi parang it made sense. Parang oo nga kasi first time akong pumasok sa looban ni na Darnell. Yung mga, oo, kasi pumasok ako sa looban ng yung mga kasi magkalalaro lang kayo sa kalsada. Tapos parang, halika dito tayo, magtatago tayo. Tapos papasok ka doon. Tapos parang pag doon magkakasakit kapag katapos. So, Tabi. oo, tapos Malakas di kayo ang justification. Oo, parang mabubuo yung narrative that way. Tapos yung tawas, yung kandila, ibabalot sa papel kasama nung pangalan mo minsan na nakasulat sa papel. So, sa isa pang clean paper, tapos dapat isasama mo yun sa unan nung may sakit. Parang ganun. Interesting. Okay. At gumana naman. Siguro kasi after 3 days of sakit, baka naman pagaling, Pagaling baka na rin naman naman pasubside siya. na talaga yung, diba, kung 3 days ka ng may fever, baka naman nag-peak na talaga yung Correct. mo, kaya pagaling ka na afterwards. Baka lang kasi baka lang. Pero oo, eventually gagaling Tama ka naman. na ulit, diba? Ay, may mga ganyan Meron akong akong- experience. ay, sige. Sige, ikaw muna. Meron similar experience dun sa sa remote. Ano ba yun? Remote tower. Free Zoom. Remote tawas. Pero hindi siya tawas. Reiki naman. Reiki healing. Yung mom ko got sick, siguro 2018. So parang like a month siya nasa ospital. And then hindi agad natumbok kung ano yung sakit. Tapos parang yung co-teacher ko nun was into Reiki. So parang kasama siya dun sa mga asosasyon ng nagre-Reiki. So parang ako, nothing to lose. Sige nga, alamin natin anong pwedeng mangyari or anong matutulong nitong Reiki. Ang nangyari was, ibang tao yung pinakausap sa akin na Reiki healer at nag-usap lang kami over SMS. As in, ka-text ko lang siya. Ang hiningi niya lang sa akin ay birthday at full name nung nanay ko. Tapos, nagdasal siya. Ganyan. O kung ano man yung ceremonies niya. Nag-reply siya with a possible diagnosis na tumugma dun sa naging problema ng nanay ko. Since sabi niya na something sa kidney, blah, blah, blah. Tapos, lo and behold, nung finally natumbok na ng mga doktor,
sa kidney nga yung problema. So parang, what is happening? Paano to? Paano niya nalaman? So, isa yun siguro, yun na siguro yung pinaka first hand encounter ko. Wow. So, supernatural. Healing. Healing. Pero Na, si Reiki parang ano, di ba? Energy Pero parang yung tama. close to Chinese parang may ganun din. Oo, may Chinese chi. medicine kasi may mga chi-chi. Oo. ganun Ayun nga yun. May yung mga chi-chi. yung energy. Kaya sabi ko yung energy. Energy. Diba, parang energy flows siya. so parang, hindi mo rin ma-dismiss eh. Yes. Na parang kung Right. meron kang mga instances na ganyan, parang, meron ba siyang access sa database ng ospital, 'di ba? Yung magde-debunk would say, hindi, alam niya eh. Meron yan. Hacker yun. Hinak niya yung database ng ospital, inalam niya. Parang ang hassle nun. Or baka hinulaan niya based on the age of your mom. Ano yung mga possible common Tinok niya sakit sa ng Facebook. babae. O parang, Parang flames lang pala yung ginawa. Chamba lang pala. No? May sasabihin ka, Chester? Oo, yung sa duwende, hindi naman first hand, pero nangyari sa aking step lolo. Kasi yung lola ko nag-remarry. Kasi yung usapan doon sa bahay nila, sa ancestral home, may nakatira dong mga duwende. Tapos yun yung nagdadala ng swerte nila. As in, kalaro siya ng aking tito. Kinukwento ng tatay ko. So, okay, fine. Tapos, umuwi sila dito kasi state sila based. Umuwi sila dito kasama niya yung kanyang second husband nung lola ko. Tapos, a few days after, namaga yung kanyang balls. With walang kahit anong Parang reason. wala ring dahilan. As in namaga. As in nakatwalya lang siya, naglalakad siya pag ganyan-ganyan. Tapos walang reason. Tapos, pinaalbularyo nila, yun daw, nagalit daw yung mga duwende sa kanya. Dahil anong ginawa niya? Wala, kasi second husband siya. Oh. By virtue of just being Yes. the second Kasi May parang principle. Oo, pinalitan mo yung dito, yung may-ari ng May-ari bahay ng Man bahay. of the house. Tapos, edi umalis siya kasi na bad trip na siya kasi namagayin kanya. Tapos pag alis niya, nawala. What? As ang weird, sobrang weird. Tapos hindi na siya bumalik dun sa bahay. At duwende rin ng Ban- mga duwende ng na yung yun. duwende din. Nakakapit yung duwende dun sa ito. Kaya nandun siya. Kasi sumasabit. pero lang. kung umalis siya, Nakakagat, ano yung bumalik? nakakagat. Alis na lang. Yung pala, ang feeling niya lang namamaga. Pero meron pa rin. Kaya nandito. At saka kung both, dalawa. Oh my God. Pero yun ako sa yung kapatid ko dati daw, may friend siyang duwende. Oh. Tapos kalaro niya, tapos nag-stop lang sila kasi gusto na siyang isama dun sa... Kasi gagawin ka namin prinsesa sa bayan So namin. kapatid mong babae ang may kaibigan. No? Yung na-meet namin? Yung taga sa Davao. Oh, okay. Yes, na-meet namin. At saka marami siyang ganyan. Yes, Gusto di ba? siya lumagos, Di ganun ba? na. Oo. May third eye talaga siya. So yun, kahit nung bata pa siya, ganun na siya. May kaibigan siyang duwende. So buti hindi siya sumama din doon. Kasi nga yung kinento niya, sa sabi ng nanay ko, huwag kang sumama. So, Oo. yun. Kaya sabi niya, hindi siya pwedeng sumama. Meron din ako yung younger sibling ko, nagkaroon siya ng imaginary friend. Ang pangalan niya ay si Kali. Lagi niya, as in, may binabanggit niya ganun. Si Kali. Tapos, merong isang instance sa bahay na parang nawala yung phone nung nanay ko. Kasi, inutusan daw siya ni Kali. Yung kapatid ko, inutusan ni Kali na ilagay lang doon sa may labas ng bahay. Sa may doorstep lang. Hindi pa to public. Tapos nawala. Tapos parang mula nun, nung nangyari yung incident na yun, as in, pinaano yung bahay, yung parang pinausukan and everything. Tapos hindi na sila, I think, kinausap nung nanay ko yung kapatid ko na baka masamang friend yun, si Kali. Kung sino man siya. Kali, kung nandyan ka, pakibalik yung cellphone ng nanay ko. After how many years? yung version ko ng ganyan, kaibigan naman ng nanay ko, na naalala ko to kasi kasama to sa, parang kinuwento din to ng nanay ko sa konteksto ng parang undas time na may, at saka habang, dahil sa luma naming bahay may, may
may backyard na yun nga yung sa duluhan. Yun ang Tagalog talaga. Sa duluhan. Huwag kang pumunta sa duluhan. Sa dulo ng bahay. So, may mga halaman. Anyway, so doon, ang kinuwento naman niya, may kaklase siya nung college. Na nung bata daw yung kaibigan niyang yun, may kaibigan din siyang, I forget kung tikbalang or kapre. Basta, nakalimutan ko na kung ano. Tapos binibigyan daw siya, at mabait sa kanya. Babae yung kaibigan niya. Tapos binibigyan daw siya ng candies na parang sinasabi, galing to sa amin. Masarap yan. Tapos hindi daw kinakain ng friend, nilalagay lang daw niya sa bag. Tapos, pagka daw pupunta siya sa classroom, tinatapon niya kasi puro dahon. Pagbukas niya, puro dahon na lang daw. So, pero hindi pa niya kakilala yun. Kwento lang to nung kaibigan. Kasi nung college naman sila, may may mga kurot siya dito na nagpapasaka. Yung parang mabilis magpasa. Tapos ang explanation nung kaibigan niya ay kasi ayaw ko ngang kainin yung Candy. pagka may parang pag meron pa rin siyang encounters di umano. Parang kinukurot yata siya. So may mga pasasyang My God. maliliit dito na parang Kinurot. para siyang kurot na matagal na naipit yung dugo. Ganon. So yun yung may ganun. Pero again, kwento lang to ng Totoo. Baka may surot lang pala dun sa bahay nila. Hindi pala. Katulad ng pinag-usapan natin sa isang episode, lang din pala. Oo. Hindi nagpalit ng kumplikama. Hindi ng kumplikama Surot tsaka lang ng pala. punda. Oo. Pero pwede din kasi siyang kung bata ka, di ba? Parang bata of abuse. Yun yung justification mo sa utak mo. Ganda. Yan. Bigyan ako ng candy. Tuwag hindi ko gano'n, nasasaktan ako. Oo. Right. Pero ini-edit Ginawa na ng lang utak niyang mo. Some supernatural being rather than Okay, acknowledge maganda na. yung pinuntahan mo na Ang yan. ganda. Oo. At that could be, experts can, totoo Right. yan. Parang May posible mga siyang may ganyang narratives Oo. Ang kwento pa naman ng nanay ko, yun? Maputi tsaka tisay. Kasama yung sa narrative ng nanay ko, ha? Maputi yan tsaka tisay. Yun, at nalala ko yung boses ng nanay ko. Kaya siguro, type ng mga maligno, yon. Ganon kaya natipuhan ng, Asitisay. Kasi ganon, maganda. Maligno. natipuhan ng maligno. Nalala ko boses ng nanay ko tuloy. Oh my gosh. Ang dami-daming kwento na ganyan. Actually, yung lola ko, nagmamajong siya before. Tapos pumunta siya sa apartment ng kaibigan niya on like the 17th, 18th floor. Tapos naglalaro sila by a big window. Tapos may dumaan. Tapos lahat sila sumigaw. Tapos sabi ata ng friend ng lola ko, okay guys, wag muna tayo magsalita. Isulat natin sabay-sabay kung anong nakita natin. Para walang, like, walang ganon. They all wrote, manananggal. Kasi 17th floor nga. Tapos dumaan. Oh! I don't know what I would Anong do. year yun? So, Mga 80s. 80s? Oh. 80s. kasi nga nasa 17th floor. Oo. Mataas na yun noon. Ng 80s. Hindi, pero kahit Oo, kahit naman yun. Pero may paano magkakaroon ng tao naka-ano? Dumaan lang. Oo, window 17th cleaner. floor. Ganun. Walang machine. Hello, welcome to Walang Edit with Lil and Lim with my co-host Judd Gregorio. Hell yeah. This is a new podcast where we talk about funny, unfiltered conversations, talk about dreams, passions, ambitions, fears, Plans of revenge. plans of revenge. Mostly that. Mostly that. So if you want to tune in, this is powered by the Pod Network Entertainment. So listen to us on Spotify. Thank you. Ang pinakamalapit ko palang ganyan, naakot-akot talaga, meron kaming play sa Ateneo 2014, if I'm not mistaken. Tapos parang yung eksena ay may party. So nasa likod, nasa upstage kami. Tapos wala lang kaming tunog. Pero may habang may nag-eksena talaga doon. Ganyan. Tapos, so marami kami. Tapos, naramdaman ko, may dumaan sa likod ko. Tapos,
na parang, bakit ba tayo nagigit-gitan? Eh, di ba, ang sabi sa atin, ang director, ang sabi ng instruction sa atin, stay put lang tayo kasi binlock kami kung saan lang kami. No moving kasi distracting kung galawan upstage. Basta lang, small movements at kumagigikahan. So, oo, ganun lang. Ganyan. Tapos, naramdaman ko parang may nakipagsiksikan kasi parang umusog ako. Tapos parang, ano ba? Parang yun ang naano ko. Ano ba? Ganyan. Tapos, pagtingin ko, wala. Tapos, yung kasama ko supposedly dun sa eksena, or basta dun sa blocking na yun. Tapos sabi ko, sino ba yun? Parang, tapos sabi niya, yung mukha niya, yung indicating na nag-nod siya, pero meron din siyang, may dumaan nga. Tapos pinag-usapan niyo after? After, na parang, naramdaman lang din daw niya na parang may gumitgit kasi pati sa kanya may parang Na-feel din niya. Pero naramdaman parang pagtingin din daw niya, parang nagkasunuran lang din siguro kami. Pagtingin din niya, wala namang tao. So, ayun. Sa Rizal Mini Theaters. Tineo. Parang most of the theaters Marami meron, yun sa no? theaters. In almost all the theaters that we performed Phantom of in. the Opera. Oo. May mga Sariling, beliefs. no. Oo. Si Junjun, doon sa Sa Soler. Yung mga bata sa Sa Meta. PETA. Sa Meta Theater. Sa PETA Theater, may 2 upuan by the entrance of the stage na hindi mo pwedeng galawin. At upuan. Because yun daw yung upuan ng 2 bata. So, we never did anything to those Kaya chairs. nag-aalay pa tayo ng candies. Yes. At saka ano talaga sila, no? Parang yung little kids chairs pa nga yung inallocate ng PETA. For hindi sila yung malalaking upuan. It's really parang naalala ko yun yung chairs namin nung kinder tsaka nursery. Parang size lang. Pinturahan. That's so interesting because one of the talking points is the theater, parang our senses heightened in a theater setting. And there are spiritual beings in almost all the theaters na pinuntahan natin. Do you think there's a connection there? Hindi ko rin alam. Just a question. Alam. Pero marami, kasi nung dati sa CCP Hard Work, ano kami. CCP for sure meron. Marami doon. Pero yung nung batch namin kasi mga grupo kami, na part of the project was pupunta kami sa lahat ng venues na anyway, so nag-ocular kami dun sa Subic kasi may auditorium sila doon, so i-check namin kung anong facilities, ganun. So pumasok lang kami ng mga sige, picture ganyan. Tapos yung isang kasama namin na parang spirit questor, sabi niya, ang daming tao, dami pala tao na nandun. So sabi niya, so relax lang kayo, wag magpaalam kayo bago kayo pumasok sa mga ganun. So sige. Eh yung isang kasama namin, kasi project na talaga yun, talagang diretso sa backstage, picture siya ganyan, kasi kailangan ng documentation. Pagbalik namin sa hotel, may sumunod. Tapos na-possess siya. As in, yung gano'n, nanigasan. Tapos hindi niya masabi. Tapos sinasabi ng, pray lang ng Our Father. Tapos hindi Our Father. Kasi gano'n. that bird. Buti na lang, may isa kaming kasama nga na spirit question. Siya yung so lahat kami sa isang room sa hotel. Tapos siya nagdadasal. Tapos parang, sige na, tuloy para isabihin niya, para masabi niya yung prayer. Kasi hindi niya matapos-tapos talaga. Tapos naninigas na yung katawan niya, ganun. As in, the whole thing. Tapos, nangyari siya doon. Sa harap mo. Grabe. So we cannot doubt your belief. At performance space yung parang immediate Tapos yun, na ang kwento nung is, parang mukha siyang nurse, blonde, na naka-white dress. So nurse, kasi US based. Yeah. So parang doon sila tumatambay sa theater. Yung mga naiwang, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil Was it move face or walang tao. Bihira tauhan. Or was it a medical facility before a theater? I don't know. Basta raw open na area, titirahan daw may titira daw. For example, parang bahay na matagal walang nakatira. Meron Doon daw sila, parang ganun siguro. Since wala naman laging tao sa wala lagi theater, doon. so parang ganun. Doon sila. Or sa sobrang laki ng space na hindi naman na-occupy lahat ng spaces all the time, no? Meron akong friend na spirit questor. Bata pa lang kami, mahilig na siya
dun sa mga kwentong scary. Siya yung bumibili yung Philippine Ghost Stories. Tapos ipapasa niya sa amin sa klase. Tapos ngayong matanda na siya, nag-explore siya ng spirit questing. Ang kwento niya ay, parang we live hand in hand with the other side, kumbaga. Na parang nandyan lang din sila. At kung kunyari, nandito tayo, in-occupy natin yung physical realm, sila ay nandun lang din, in-occupy yan. Parang kung sa Stranger Things ay siya yung upside down. Yeah. Or parang Kumbaga. the others, di ba? It's You the same. remember Oh, that? the others. Parang it's the Different same. time, but they're still there. Nandyan Yes. lang sila. Oo. Tapos, ang sinasabi niya, mas likely pa na meron kesa wala sa space. So parang, kasi nga, nandyan lang din sila. So parang nahati siya sa dalawa, yung mga elemento, which are yung mga tikbalang, ganyan. And then meron yung mga multo, which are yung spirits na hindi pa nakakatawid to the other side, kumbaga. Tas ang sinasabi niya, pag nagsispirit quest siya at napunta siya sa space na wala siyang nafe-feel na presence, mas nakakatakot yun. Kasi ibig sabihin, yung mga elemento, pati yung mga multo, takot din dun sa lugar na yun. So baka ang nandun ay demonyo naman. So parang meron siyang ganong concept na okay lang na nandyan sila. Ibig sabihin, walang masama dun. May cohabitation Oo, na nangyayari. kasama mo sila. Oo. Pero pag yun nga, pag wala, parang kahit yung mga elemento ay takot to be there. Kasi baka nahahasil sila. So, nag-i-exist tayo sa mundo nila. Nakikita nila tayo Ang freely. sinasabi niya, parang same way na meron tayong nakikita, sila din, minsan merong, Meron tayo. oo, parang kung tayo, may iba sa atin, na third Parallel eye, universe. nakikita sila may iba na malakas yung energy, nakakatawid to the physical realm. Parang ang the ganun. others. Parang the others. Kasi si the others, hindi nakikita nung isang mundo Yung yung isa, yung living Modern world. world. Oo, yung living world. Yes. Tapos yes. sila pa yung natatakot. Remember? Oo. Yung mga multo pa yung Oo. natatakot sa mga totoong tao. Parang That's Monsters, very- Inc. Oh, Monsters Inc. Monsters Inc. Oo. Ang dami. Oh. Kayo po. Actually yung medyo spoiler alert ito sa may yung book ng isa kong co-teacher, yung book ng yung young adult novel ng aking co-teacher, yung ang binigyan ko kayo ng book nun, yung si Yes. si Janice. si Janus Silang. Janus. Parang ang ano niya, gamer si Janus Silang. Tapos yung so parang ganun, yung game, the same way na yung gaming world ay isa pang daigdig na may nag-exist, although may avatars tayo doon. Parang the way I see it lang, parang the same way na kung gaano pwedeng katotoo yung virtual world na yon na nagko-coexist. Lalo na sa virtual reality, 'di ba? Sa virtual reality, 'di ba, parang ito yung tinitingnan mo, may iba lang na augmented reality. Parang ganun din yung mundo nung supernatural. Yeah. It's the same space, maybe, pero iba yung augmented reality. Nandyan lang din. Oh, baka nga pati itong sofa hindi part ng world Nila. Oo, may sarili rin silang May sofa dyan. sofa. na parang with the evolution of technology, parang feeling ko minsan mas marami ng nakaka-detect or nakaka-sense sa kanila. May isang time nagda-drive ako sa may Balete Drive. Meron akong isa dong favorite tree na pinakita ko na ata. Dinala mo sa iba sa may amin. Sampaguita. Sobrang laki niya, sobrang imposing niya na Balete tree. Hindi along Balete Drive, somewhere there. Tapos, nung nag-drive ako doon, yung sensors nung side mirrors ko that indicate na merong malapit, umilaw. As in, mag-isa lang ako nag-drive dun sa kalsada. Wala akong katabi, walang anything. Umilaw for a good, siguro mga 30 meters na nagda-drive ako dun sa hanggang sa nawala siya. So parang ako isip ko, pagdaan ko dun, nakakapit, may kumapit lang ba sa nakiangkas. Pasabay hanggang kanto. Oo, diba? Na parang, Kaya 30 nangyari yun, meters sumama. medyo parang, wow. Oo. Tapos Pero- mag-isa ka lang. Pero at the same time, parang merong onting, wow, ang galing. Totoo. Ang galing nun. Totoo. But shucks, nakakatakot yun. May nakisakay. Oo nga eh. Grabe. And technology is able to detect, well, at least if you remember, nung pumunta tayo sa Iloilo, the young boy
was showing us an app na ghost detector. Tapos, yeah, I used this before. So, my app that will detect cold or something like that. Parang difference in temperature. Tapos pinapakita niya, yeah, I was able to see ghosts through this app. So naghahanap siya in the auditorium that we were at. I would never do that, by the way. Wala akong urge na makipag-usap or makita ang mga ganun. Kayo ba meron? I don't. Nakakatakot yun. Nung namatayan tayo ng kasama, nung namatay si... You know, I was hoping you would tell me this story. Okay. Yes. Mula nung namatay si Ae, parang naging less takot ako doon sa other world. Dahil lang meron akong feeling na gusto ko siyang makausap or makita or makasama ulit. Parang ganun. Nakakatawa kasi meron isang beses nagpunta kami sa Davao, mall show, magkakasama tayo nun. Yes. Sa Davao. Yung ate ni Ding Dong, nakwento niya nag-dinner kami. Kanina ba kami nakwento? Magkakasama tayo. sa kanila. Lahat saka present tayong lahat. Tayo nun. So, nag-dinner kami sa bahay ng ate ni Ding Dong. Tapos, days after na, nakabalik na kami sa Manila, kwento ng ate ni Ding Dong, kay Ding Dong na, meron kayong kasama sa van na bumaba na maputi, na parang matangkad. Naka-yellow, dress, diba? Naka-yellow na dress. Very aed. Never sila nag-meet in their life. Never niya nakita yon. Never niya alam na ganun yung tikas at ano ni Ayan. Sinabi niya na hindi siya makapasok kasi maraming panangga dun sa bahay. Marami kasing kristal. Ganyan ang ano ning. Maraming crystal. So parang nandun lang siya nag-hover sa labas, sumisilip-silip ano nangyayari. Nakaupo. Oo. And then nung pagpasakay na tayo dun sa van, nakisakay din siya sa van. So, parang ang galing. Ang galing. Tapos May ano pa isa- nun? Roommates pa yata nakita ni ng Carl. sister ko. Tapos tahimik lang siya. Nakita din nung pamangkin ko. Pero hindi niya sinabi. Nung after na, kaya nag-message yung ate ko kasi nagkwento na yung pamangkin ko na may kasama sila Uncle Ding Dong. So, ay, nakita mo rin pala. Tapos siniscribe siya, siya nga yun. Kaya sabi, sino tong girl na to? So, si Ae. Oh my God. Ang galing. Na parang nung nakwento yun, ang sa akin ay hindi ako natakot. Ang gusto ko ay, sige pa ay magpakita ka pa. Like, And magpanda. therefore, what did you do? Oh. Oo nga pala. So, nung namatay si Ae, guys, syempre, nandun ako hanggang sa cremation. Doon sa cremation, pumayag yung mga cremation people na, yan, sige, sift through the bones, maghanap kayo ng green bone. Kasi At bago pa lumabas ang pelikulang Green Green Bones sa Bone. MMFF, Oo. ha? Oo. Indication daw yan na mabuti siyang soul, blah, blah, blah. So kami ni Carl, ang ginawa namin ay nag-uwi kami ng souvenir dun sa mga sa mga buto ni Ae. Souvenirs. Hinukay-hukay namin, naghanap kami ng green bone. Kumuha kami ng parang one bone each. Yung mga yung mga bigger. Bago Yung mga gilingin, bigger. bago i-grinder. So kumuha ako ng, siguro ano niya yun, daliri sa paa or sa kamay, parang sa tarsals or anyway, nasa akin siya at inuwi ko sa bahay. Pero not thinking na anything siya. For a time, nakalagay lang siya sa dashboard ko. Parang gano'n, nakapatong doon. Pero may lalagyan? Wala? nung sa una wala. dashboard Nung una mo? wala. Nakaganyan lang. Hindi ko alam yun na wala. Na Pero walang binigyan ko lalagyan. naman ng lalagyan at some point. Nilagay ko siya sa isang Tupperware. microwavable sauce cups. Pero pinatong ko sa altar. Yung friend Microwavable ko, sauce cup. Oo. Yung lagay ng sausawan sa take out. Ganon. Doon lang siya sa mesa. Yung friend ko na Spirit Questor, ang sabi niya, kasama mo sa bahay si Ae. Nag-meet lang sila once sa concert. So parang inintroduce ko sila sa Arctic Monkeys. Parang, ito ganyan. Ang na-sense nung friend ko na Spirit Questor nung nagpunta siya sa bahay na familiar energy, na parang hindi siya stranger energies. So parang nandun lang daw sa may kitchen, blah, blah, blah. So sabi ko, okay, malamang si Ae nga yun. Tapos, dun ko nakwento na yung buto niya, tinabi ko lang nandun lang sa container. Sa may, oo. So sabi niya sa akin, parang ano ba, like, kailangan mo na siyang pakawalan kasi hindi siya makatawid-tawid dahil nga, nandun lang yung buto di ba? Hindi na yan. And by the way, fun fact, na kay Papu din yung life-size standee ni Ae. So, double presence. Yes. Nandun lang siya. Cut to a few months later, nag-message sa akin yung friend ko na Spirit Questor. Parang, nagtirik ka na ba ng kandila para kay Ae?
Kasi, apparently, nasi-sense niya, or parang nagpaparamdam sa kanya si Ae, maybe to follow up. Kasi nga, Kasi nasa iyo nga, pa. parang, pakisabi naman kay Papo, na-stuck na ako dito sa bahay niya. Hindi ako makaalis-alis. Kasi nga, hindi ko pa rin pinagtitirikan ng kandila. So, On parang, brand din yung follow-up. Oo, actually. oo. Ni Ae. No? ni Ni Ae. so, nandun lang siya. Ako, all this time, parang hindi, gusto ko yun. Gusto ko na nandito lang si Ae. Like, kung pwede ko siyang makausap, sasabi nung friend ko, wag na. Kasi pag tinry mo pa siyang kausapin or mag-seance tayo or something, mas nakakalito lang yun for her. Spirit, yeah. Dahil hindi pa nagre-register na patay na siya at kailangan na niyang tumawid. Kasi nga may naiiwan pa rin at may kumakausap pa rin. So parang yun, baka yun fina-follow up sa kanya na, sabihan mo naman si Papo na magtirik ng kandila. So finally, ginawa ko na. Nagtirik naman na ako ng kandila at hopefully. So, well, di pa naman ako kinukulit ng friend ko ulit. Kung Baka question masaya pala, siya. bago ba yan nangyari dun sa... kami yung wala sa Davao, kami ni Monica yung wala. Ay, oh. Wala. Ay, okay. Bago Yun yung nangyari. nag-family, After na to. nag-family trip. Oo. Big family trip yun, ano. Yung sinabi sa inyo na magtirik ng kandila is before, or Way after? after. Yung unang instruction yung unang sinabi na kasama mo before. Pero nung finally ginawa ko na siya at nag-follow up, ay after na. Kaya siya nakasama. Kaya Kaya siya nakasama sumama siya. pa. Sumama. Oo, sumama pa. So, ako pala yung may dala sa Sumama pala sa maleta mo. Oh my God. Baka yun yung kaya ka dumaan ng balete, siya pa rin yun. Siya pa rin yun. Oo. Tagal na nung fan. Ikaw ba, Chester? Kasi na kay Chester naman yung Stanley ni Stanley ni Akong. Akong. May experience Wala. ba kayo? Good. Surprisingly, wala. Nakadikit na siya. Permanent part na siya ng bahay namin. Dinikit ko sa wall. Ang ganda. Kasi nauhulog na siya. Oo. Kasi naputol na Yeah, yung yung stand. yung yung pantayo. Oo, Tama, tsaka part yun. ng paa. Eh di double-sided tape ko na lang siya. So, nandun siya nakasilip. Ganyan. May wala masyadong paramdam si Akong. No? Parang doon siya kay Be. Ano yung kwento? Sige, best friend. Meron. Alam ko parang Doon sila mas Hindi naman ako magugulat. kasi Ako best rin. friend naman talaga niya. Oo. Kasi siguro dun sa manner of how it happened, yung kay Ai kasi ay parang bigla na lang. Parang us knowing her, alam mo naman na ayaw pa niyang mangyari yun sa kanya. Kung meron At mang... saka ayaw niya ng biglaan. Oo. Yeah. So parang, alam mo yung parang naubo ka sa gulat ka na lang nakita mo na yung sarili mong katawan. Parang feeling ko ganun yung nangyari. Naalala ko nung day of her death, nagpunta kami doon sa hospital. So nandun pa siya, kasama pa namin yung body niya sa room. Yung parang, yung ilaw sa taas ng ulo niya, biglang kumukurap-kurap. Na parang, what is this? Yun lang, grabe. Interesting that we lived through that. Actually, nagulat nga kami ni Papo nung pumasok kami doon. Akala namin, wala na si Ai doon. Pag narinig ko si Papo, pagbukas ng pito, ano siya? Kasi napaano ako. Kasi nandun. Nandun pa siya. Tapos nag-joke pa si Carl about the face recognition sa iPhone. Trinay nila So i-face bad. ID. Face ID. Up Spoiler, until it the week. works. Up until the week, face ID nila. Iyak na kami ng iyak nun, tapos biglang ginagawa niya parang, Ano nangyayari? Oh my gosh. Pero dahil sa kanya, parang naging less afraid ako of the supernatural. Dahil lang meron akong feeling na, okay, meron akong kakampi dun sa other side. At kung meron mang gusto ko siyang makausap or ma-meet or something, parang something to look forward to or something to believe in at least na dun sa supernatural side of things ay meron kang kakampi Yeah. or something. And I think it's good to realize also na kahit supernatural world, meron pa ring balance. There will be good, there will be bad. So, Oo. I guess Oo. the fear of it. Kasi ako takot ako, I'll be honest. But that's because it's the unknown. Yun yung dahilan kung bakit ako takot. But it's nice I know used to you're be not- deathly afraid din. As in, nangyayari sa akin ng bata ko, yung tatakbo ako pataas ng room, yung kunyari kukuha ng tubig, or parang utusan ka na, ilabas mo yung basura. So ako parang, tapos yung parang lalabas mo, tapos biglang tatakbo ka pabalik. Meron isang time na parang,
pagtakbo ko, takot na takot ako. Tapos parang na-misstep ako. Tapos yung tumama yung shin ko. So parang nandun lang ako sa stairs in pain. Gabing-gabi, madilim. Tapos parang, nandun na yung Takot mga... ka na nga. Oo. Masakit Tapos parang nandun na yung mga multo. Kukunin na Ako ang strategy ko, malakas ang boses. Nandito ba yung yung basura? Kinukuha ko. Dadali ko. Well, hindi basura yung Sarah. Basta kung may iniw. Tapos wallet ng tatay ko, halimbawa. Yung wallet, nasa drawer, no? Ganun. Disruptor. Para Siguro lang. yung boses mo, mapapaganon silang Parang lahat, nandun na aalis. sila. Parang minsan lalakad ka nagsa-sign of the cross. or ako naman, parang yung Board, kaya mo sila sabi yun, parang may contact ka pa dun sa mga tao na iniwan mo dun sa ibaba, na parang, naglalakad pa ako dito, okay pa ako, pagka hindi nyo ako narinig siguro, nahigop ako na. ng portal. Oh my God. Pero habang tumanda, parang hindi na ako as takot. Kunyari ngayon, hindi ko na nahuli yung sarili ko na natatakot. Kahit sa mga pinapanood ko na sine. Usually, alam yung nangyayari dati, yung parang iuuwi mo yung kwento hanggang pag-uwi mo. Yung pag nakatulog, yung pahiga ka na, nai-imagine mo pa rin yung kwento. Nangyayari yun sa akin dati. Yung sa yung sa Ghost Stories na libro, yung parang ako lagi, parang, ba't ko ba binasa yun? Hindi ako makatulog dahil binasa ko. Pag may movie, parang, ba't ko ba yun pinanood? Pero ngayon, parang, okay na, okay lang. Okay Ako lang sa hanggang akin. ngayon ganun pa rin ako sa Ako rin. pelikula. At Ako saka rin. na pa rin ako. The worst for me was yung The Ring. Yung si Sadako. Na Japanese. The best. Kasi, The nung best. pinanood ko siya, yung isang video, yung parang found footage ni Sadako, kamukha ako. Oh! So, pag ako nagtutoothbrush, hindi ako tumitingin sa sarili ko. Sabi ko, oh my God, nakakatakot. Yung last ko atang ganun ay Conjuring. Oh! Pinanood ko siya nang hindi ko alam kung ano siya. O walang trailer, walang anything. Tapos ako, after parang, ba't ko yun pinanood? Pero ngayon, okay na. Yes. Nandun ako lagi sa parang, artista lang din naman to. Usually nangyayari sa Filipino movies sa akin, ano ba to? Parang, Si Sharon parang si Lorna Chris Aquino Tolentino. lang din yan, oo. minikapan. Usually, dun ko na-feel na dumada pa yung mga Filipino horror movies. Dahil nga, kilala ko sila. As opposed to yung western na wala akong kilalang artista masyado na... Totoo. Totoo. With that wave of Asian movies before, takot na takot ako sa mga... Kasi nga, di Hindi natin mo sila. kilala eh. Oo. Oo. So, pag kasi, pag local, si Tatang lang yan. Parang, si Christine Reyes, pero may make-up. Diba? Parang, Ako sa bahay, yung natatakot ako hindi hindi sa kakilala rin. So similar kay Papo. Kasi lumaki ako sa bahay na may mga black and white photos of ancestors na hindi ko na inabot. Yun ang... So ba yung lolo't lola ko sa tuhod. So kilala ko sila by name and by their faces sa old photos. Sabi yung wedding photo nila. I think it was a wedding photo or post-wedding. Kaya nung lolo ko si Lolo Kiko tsaka si Lola Adang, na yung black and white na medyo na sepia na dahil sa katagalan. Tapos yung naka-mount sa kahoy. At malaki talaga, malaking na nandun sa may altar. So lagi kong nadadaanan iyon. Pero pagka hindi ako sa kanila natatakot, mas natatakot ako sa something else. So, yun nga siguro sa duwende na sinabing nandun sa likod bahay namin. So kaya or dahil kung may nabasa nga ako or napanood na White Lady, parang kung kaya nga niyang lumundag sa kotse, sa taxi, parang gano'n. Parang baka kaya rin yung magpakita. Mas madali nga dito. magpakita. Oo. So, kaya nalalakasan ko yung boses ko. Pero hindi ako takot, hindi ako natatakot sa multo ng kakilala. Oo nga, parang mas takot ako sa mga elemento kasi hindi ko sila alam kung anong sila. Kaysa sa multo, ghost spirit lang yun eh. Parang, di naman niya ako mahawakan. Appear nga tayo. So, pero kahit hindi mo kakilala, kasi hindi ko kakilala yung lolo't lolo ko sa tuhod, pero kung sila yung magpapakita, parang feeling ko, parang, tawagin ko po yung nanay ko. Parang gano'n. mag-usap kayo. Parang parang wala po ako kinalaman dito. Parang gano'n. So, pero kahit
kahit di mo kakilala ng multo. Parang Nung malaki na ako. Kasi mas nakakatakot yung tao kaysa sa multo. Sa, Totoo Pero nung naman. bata ako, kasi So, nakakita ko ng taong multo buhay. nung bata ako. As in, Taong buhay. Oo, dami niyong powers. dami kaming ganun. Ang Kasi dami nga yung niyang bahay third namin, ano eye. siya, maraming dambakan nung war. Parang ganun. So, dun. So parang bahagi na sila ng ano Ng- nyo, everyday. Oo. Although, ayun, naalala ko nung bata, kami ng ate ko, nabali ko yung katol. So, natakot ako kasi baka pagalitan. So, nagtago kami sa attic. So, nasa taas yun. Grabe, katol lang yun. Oo. Tapos takot na kami, takot siya. Tapos talo ko, baka pagalitan tayo. So, takbo kami din sa attic. Tapos pag ganyan naman sa bintana, may tao dyan sa loob. Oo. Mukha siyang sundalong luma. Tapos yun. So, as in, naalala ko parang Parang Hindi, nakatayo meron sa ka labas rin sa bintana. sa labas ng bintana. So, nakalutang nakadungaw siya. sa amin. Yun, nasa attic nga kami. Meron ka din pala. May 17th floor, ano ka pa? May 17th floor experience. Tapos takbo kami pababa. Tapos lang, tapos yun. Tapos hindi naman pala kami pinagalitan kasi katol lang. So masisindihan pa rin naman yun eh. Oo, kahit durog na. Kahit doon, napali. napali eh. Ayun. So maraming, pero dun sa marami talaga dun sa bahay na. Dito sa city, hindi masyado. Hindi. Pero dito yung sa condo, nung pumunta yung ate ko siya, oy, may roommate kayo. Wow. Grabe. Current condo mo? Hindi pa siya nakapunta dyan sa Pero I'm sure meron din akong roommate. Which probably corroborates yung sabi nga nung friend ko na they're just Meron, there. yeah. They're just living Same, amongst us. oo. And better na meron. Oo. Same augmented same spaces, same reality. Parang kausapin mo lang sila, tapos na parang hello. Let's coexist. Yeah. Ganun. Huwag lang manggulo para hindi ka rin guluhin. Parang ganun. Totoo. But I actually heard, because I did an episode similar to this on another podcast. Tapos merong, I don't know if he was a spirit quester or sa spiritual something. Nakilala siya in the celebrity world. And sabi niya, there are people who are more open to being exposed to it and people who are not. And the people who are not are usually, yung mga hindi nilalapitan ay yung mga laging nag-iisip ng pera. Because for some reason, money is a grounding. Kaya pala hindi ako nakakita. Recent, itong mga, nung mga huling panahon na ako, to. puro pera. So pag lang nag-iisip ako ka eh. ng pera, ayaw ka nilang lapitan. Because money is an earthly grounding element or something like that. Kasi nga wala namang pera sa other world. So pag laging mong iniisip ang pera, hindi ka lalapitan because your mind has closed in a way to seeing, to Kasi hearing. mukha akong kasi mukha akong pera. Totoo yun. Totoo. Tapos pero ano yung mga mas open or prone to? I mean, sinabi lang niya yung mga may third eye, may ganon. But, yun, those are grounding factors. There was money and something else. May I idea just na tuloy ako may idea na ako kung saang lugar wala talagang multo. Sa Hindi bangko. ko na lang babanggitin. Yung mga mukhang pera siguro. Sila yung demonyo. Yun ang nakakatakot. Sa mga certain government offices. Ayan, Charot. sinabi mo Oo. na. And their Sabi na. mansions. Huwag na tayo magbanggit ng mga cities. Silang, marami naman silang ghost projects. Ibang ghost. Place Ghost trip out. ka nila. Doon pala tayo uuwi. Doon pala tayo uuwi. Sa real life horror Yung na ating pala. dinadanas, wag po natin masyado mas marami silang kayang gawing masama. Yung iba dyan ay kunwari mabait pero masama talaga. Minsan pati catering, ghost catering. Baka wala pa lang. Pag naglalakad ka sa dilim, mas matakot ka dun sa tao nandun sa dilim kaysa sa espiritong nandun kasi hindi ka yung taong nandun pwede ka pang saktan. Yes. At saka yung taong nagtatambay lang sa dilim. Medyo nakakatakot din. Tumatambay lang. Ba't kayo nandyan? Ba't ka nandyan? And because of that, ang title ng story na ito ay Ang Taong Tumatambay sa Sa Dilim. dilim. Isang Gabi. Mayroong Isang Batang nakatalokbo Sa ilalim ng kisame. kinakatok niya. ang kisame. Habang ang Katok. lumakas. Ng lumakas. narinig Niya. Ang
Isang Iyak. mula Sa Kabilang side. Sinilip. ng bata. mula Sa Kisame. ang Kabilang side nakita Niya. na may nagpa-party na Group. pula ang buhok dilaw. Ang ngipin sumasayaw. ng Slow. dahan-dahang lumapit Ang isang Nilalang. doon. sa bata. puti Ang Mata. walang Ilong. pero sinabi Niya. sa Bata. sumama ka Sa. amin. Dito. maraming candy. At Maraming Party. Kaya't lumapit. ang Bata. sa nilalang. Sumayaw. sila Lahat. ng Slow. Habang ang Party. ay Lumalalim. napansin ng Bata. na Sumasara. ang butas Nang kisame Unti-unting naging selyado ang kisame at ang nilalang ay nagpatay ng ilaw. sinabi nila. tayo na Ang Ang taong tumatambay sa dilim. Oh! And that was our episode on the Supernatural. Sana nag-enjoy kayo. Hindi kami mga experts dito. Puro mga experiences lang namin ang alam namin. Uy, maganda But- to magka-part 2 na ganitong topic. Oo, Ah, mas marami sila tayo. naman yung Yes. ibang tao. at balikan po ninyo ito sa Undas. so watch it 2 times. Yes. Thank you so much, everyone. And watch out for next week's episode. Bye-bye. Spit Vanilla. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.